The world is preparing for Antichrist. Mapapansin po natin ang agenda ngayon ng buong mundo mga sangkay kung papaano pinaghahandaan ang paglabas ni Antikristo sa huling mga araw. At ngayon mga sangkay, mayroon pong lumabas na balita na nagiging usap-usapan po ngayon. Ang sinasabing world's tiniest pacemaker na kasinliit lamang po o mas maliit pa sa isang butil ng bigas na itatatak sa isang tao para magkaroon po ng heartbeat. Ito na nga ba ang posibleng gagamitin ni Antichrist para kontrolin ang buong mundo? Ang pagtatatak ng number of the beast, 666. Hello, what's up mga sangkay? This is me. I'm back for another vlog today. Huwag niyo pong kailimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel, i-click ang bell at i-click niyo po yung all. At sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow niyo po yung ating Facebook page. Isa pong pambihirang balita ngayon mga sangkay ang usap-usapan sa mga balitaan o maging sa social media. Marami po mga Kristiyano ang naalarma mga sangkay matapos po malaman ang isang balita na mayroon daw pong kinikreate ang mga scientists ngayon mga sangkay na isang maliit na bagay, smaller than grain of rice. O maliit pa po ito sa butil mga sangkay ng bigas o kanin na itatatak mga sangkay sa katawan ng isang tao para makontrol ang heartbeat. Ngunit iba po ang interpretasyon dito ng marami sa mga Kristiyano. Ano kaya ito? Kung papansinin po natin ngayon ang buong mundo mga sangkay ay tila baga naghahanda na po sila sa paglabas ng tinatawag na Antichrist. Hindi po ito mapapansin ng marami mga sangkay. Subalit kung pag-aaralan po natin ang galaw ngayon ng world leaders mga sangkay, mapapansin po natin na mukhang mayroon pong pinatutunguhan ang ginagawa nila ngayon. Ito ay ang paglabas ni Antichrist. Si Antichrist ay nakapropesiya sa Biblia mga sangkay at kahit anong pigil ng maraming mga tao mga sangkay na hindi po ito mangyari, magaganap at magaganap pa rin po ito sapagkat ito ay naihula o naipropesiya sa Biblia mga sangkay. Para po sa inyong kaalaman, ang Biblia ang pinakamakapangyarihang libro sa buong mundo mga sangkay sapagkat ang nilalaman po nito ay mga propesiya na kasalukuyang nagaganap po mismo sa panahon natin ngayon. Na kung bubuksan mo ang Biblia at babasahin mo ang mga Bible prophecy, para kang nanunood mga sangkay ng isang pelikula habang binabasa mo ang nilalaman ng istorya sa libro. Ang buong mundo ngayon o ang world leaders, mga sangkay, mapapansin po natin na isa sa kanilang hinahanapan ng solusyon ay ang seguridad ng kanilang mga komunidad o mga bansa na nasasakupan. Nagkikreate po mga sangkay o naghahanap po sila ng solusyon kung papaano magiging secure ang citizens. Kung kaya't maging sa Pilipinas, mga sangkay, nakapag-create po ang ating bansa ng tinatawag na National ID. Maliban po doon mga sangkay, kahit po yung mga SIM card natin sa mga cellphone ay kailangan na rin pong irehistro para lamang po magkaroon ng impormasyon ang government sa mga pagkatao natin. Pero mga sangkay, ito po ay bahagi pa lamang po ng reform papunta sa paglabas ni Antichrist. Si Antichrist mga sangkay kasi ay lalabas para kontrolin ang buong mundo at isa sa magiging tool o magiging kagamitan niya po dito ay ang number of the beast na magkakaroon sa panahong iyon ng tatakan ng tinatawag na 666. Itatatak daw po ito mga sangkay sa right hand at forehead. At ang pagkakadescribe dito mga sangkay ng mga Bible scholars, ang itatatak daw po ay kasing liit lamang po ng butil ng kanin, napakaliit lamang mga sangkay, at ito po ang magiging tool ni Satanas para kontrolin mga sangkay ang buong mundo. Ang number of the beast, mga sangkay, ay potentially for economic control and manipulation in the end times. Kukontrolin, mga sangkay, ang lahat ng bagay sa buong mundo na kung wala ka neto, mga sangkay, wala kang tatak ni Antichrist, hindi ka po pwedeng magkaroon ng pag-aari sa sanlibutan. Ayon po sa Bible, in the book of Revelation, chapter 13, so they could not buy or sell unless they had the mark which is the name of the beast or the number of its name.
So hindi po pwede makapagbenta o makabili mga sangkay kung wala kang number of the beast. Hindi pa po ito nagaganap ngayon mga sangkay, pero papunta na po tayo doon. Dahil nga po, ang mga bansa ngayon, nagki-create po sila ng isang bagay mga sangkay na kung saan ang lahat ng tao ay makikita po nila ang kilos at galaw. Dahil nga po ito po ay para sa safety ng buong mundo. Pero ang twist neto mga sangkay, ito po ay preparation sa paglabas ni Antichrist. Dahil sa araw na lumabas si Antichrist, magkakaroon po ng creation ng panibagong sistema para kontrolin ang lahat ng tao. Subalit mga sangkay, ang mga leaders noon ay mapapaniwala sapagkat maganda ang hangarin o agenda nito para po sa kapayapaan at seguridad ng sangkatauhan. Pero mga sangkay, ayon nga po sa Biblia, kapag ka mayroon ka na tatak ng number of the beast, wala ka ng kaligtasan. Sa madaling sabi, automatic papunta po sa impyerno ang kaluluwa mo, kahit anong pagsisisi mo pa. Ngayon mga sangkay, nagiging usap-usapan itong sinasabing world's tiniest pacemaker na kasing liit lamang daw po ng butil ng kanin. Ayon po sa report mga sangkay, scientists said they have developed the world's tiniest pacemaker, a temporary heartbeat regulator smaller than a grain of rice that can be injected and controlled by light before dissolving. Ito ngayon mga sangkay ay pinag-aaralan pa nila. Ang sinasabing tiniest pacemaker ay magiging temporary heartbeat ng isang tao. Kung kinukulang mga sangkay ng heartbeat, yan lamang po ang ilalagay at lalagyan po ng kung ano-ano mang mga wires sa katawan, mga sangkay, para lamang po magkaroon siya ng buhay. Noon, napapanood lamang po natin yan sa mga science fictions movies. Pero ngayon mga sangkay, mula sa sci-fi movies, nagiging totoo na po, nagiging realidad na. Ang pangkat ng mga mananaliksik na pinamumunuan daw po ng United States of America sa likod ng bagong device ay nagsabi na sila ay naudyukan na tulungan ang maraming mga tao, lalong-lalo na po ang mga bata, na nahihirapan po mga sangkay ng paghinga o mahina po ang heartbeat. Gusto nilang masolusyonan ito mga sangkay, kung kaya't ito po ay ginagawa nila ngayon. Ang pananaliksik kung ano po ang magiging solusyon. Ang pacemaker ay maaaring makatulong sa mga nasa hustong gulang na maibalik ang normal na tibok ng puso habang sila ay nagpapagaling mula sa isang operasyon sa puso. Ganyang katindi mga sangkay ang technology natin ngayon. Sobrang modern at sobrang advanced. Sa kasalukuyan daw mga sangkay, ang pansamantalang pacemaker ay nangangailangan ng operasyon upang manahi. At nilalagyan po ito mga sangkay ng isang powered device sa dibdib. Masyado pa raw po itong komplikado sa panahon natin ngayon. Kung kaya't mga sangkay, pinag-aaralan po nila ang pagkakaroon lamang po ng isang maliit na bagay, na mas maliit pa po mga sangkay, sa butil na ilalagay po mga sangkay sa puso para magkaroon po ng panibagong heartbeat. At dahil dito mga sangkay, magkakaroon muli daw ng buhay ang isang tao kung mayroon mga sangkay ganitong klaseng device na itatanim po sa katawan ng isang taong nahihirapan po sa paghinga o nahihirapan sa pagtibok ng puso. Subalit mga sangkay, maraming mga tao ngayon ang nag-aalala at nagdududa na mukhang ito na daw po ay papunta sa kung anumang propesiya sa Biblia patungkol po sa number of the beast. At maging ako mga sangkay, kumbinsido na tayo po ay papalapit ng papalapit sa kung anuman ang nakapropesiya sa Biblia. Sa araw ni Antichrist mga sangkay, isang maliit na butil lamang ang pupwedeng magpahamak sa isang tao papunta sa nagbabagang apoy na impyerno. Ito po ay ang number of the beast na 666, na ayon po mga sangkay sa mga mananaliksik, mga Bible scholars, ito daw po ay itatanim sa right hand or forehead. At ang agenda ni Antichrist is kontrolin ang lahat ng tao. Pero ang ipapakita niya mga sangkay sa world leaders ay napakaganda para sa safety, seguridad ng sangkatauhan. Kung kaya't magkakaroon mga sangkay ng mandatory at that time. Ayon sa Biblia, magiging sapilitan ang tatakan nito hanggang sa aabot sa punto na kailangan mo nang mamili ang buhay mo o ang matatakan ka ng number of the beast.
Ayon po sa Biblia, mga sangkay, sa pahayag o Revelation chapter 13, at walang maaaring magtinda o bumili malibang sila'y may tatak ng pangalan ng halimaw. Unang bilang nakatumbas ng pangalang iyon. Kailangan dito ang karunungan. Maaaring malaman ng sinumang matalino ang kahulugan ng bilang ng halimaw sapagkat ito'y bilang ng isang tao. Ang bilang ay 666 o 666. Yan po ang number of the beast na sapilitang itatatak sa sangkatauhan sa araw po, mga sangkay, ng tribulation. So kung makakaabot pa ang church, mga sangkay, at hindi pa po magkakaroon ng rapture sa araw po ni Antichrist, mararanasan ng lahat, mga sangkay, ang bagay na ito o ang event na ito o ang prophetic event na ito. Mayaman ka man o mahirap, ayon po sa Biblia, mga sangkay, pare-parehas po kailangan dumaan sa ganitong klaseng proseso. Ang sistema na ito, mga sangkay, ay para po makontrol ang buong mundo ni Satanas. This mark is necessary to buy or sell, essentially controlling economic and social life for those who refuse to accept it. So no choice dito, mga sangkay, ang lahat. Mamimili lamang ang buhay mo, ang mawalan ka ng buhay at mawalan kang karapatan sa mundo, o ang mataniman ka ng tatak ng number of the beast. Pero isa pong babala mula sa Biblia, mga sangkay, sino man ang magkakaroon neto ay hindi na po magiging kabilang sa kaharian ng Diyos. Sa madaling sabi, mapupunta sa impyerno. So itong discovery ngayon, mga sangkay, ng mga scientists ay pasimula pa lamang po. Preparation sa pagdating ni Antikristo. Marami pa pong darating, mga sangkay, na mga pag-aaral kung papaano po makukontrol at kung papaano po magkakaroon ng seguridad ang sangkatauhan hanggang sa araw, mga sangkay, na i-reveal na po si Antichrist. Ano po ang inyong opinion sa ating napag-usapan ngayon? Just comment down below. Huwag niyo pong kailimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel.